propaganda ng Seventh-day Adventist na ang Katoliko ang nagtatag sa komunista. Yung mga iba't ibang kilosang komunista like Mayo Uno, Gabriela, yung Akbayan, hindi nyo ba napapansin may mga paring Katoliko na leader sa mga grupong ito? Kung kilala nyo si Balueg, paring Katoliko yan, si Conrado Balueg, di ba? O si Luis Halandoni. Malaki kasi ang kinalaman ng simbahan sa pagkakaroon ng mga ganyang samahan eh. In fact, ang komunismo ay itinatag ng simbahang Katoliko, yan ang hindi nyo alam. Yan mga kapatid, ang grabing propaganda ng Seventh-day Adventist na kung di mo pag-aralan ang ating pananampalataya, delikado matangay ka sa mga propagandang ito sa Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite dahil ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang simbahang Katoliko daw komunista. Pero, di lang yan. Sabi ng Seventh-day Adventist na nagkakalat itong propaganda at kasinungalingan ay dahil sa simbahang Katoliko, nagiging legal ang same-sex marriage. Eto, sasagutin natin punto por punto. Asawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang... Kung napansin ninyo mga kapatid, ang sinasabi niya, parang kinukonsinti niya. Ang salitang parang kinukonsinti, doon pa lang doubtful na siya. So tama ba sa isang mangangaral ng Seventh-day Adventist na ikinakalat yung di pa sigurado, parang kinukonsinti? Ano po ba yun ang aral ng simbahang Katoliko? Ginagamit niya si Pope Francis. Ito ang sabi ni Pope Francis na malinaw na aral ng simbahang Katoliko, hindi haka-haka. There are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way similar or even remotely analogous to God's plan for marriage and family. Nasa Amores Laetitia number 251 yan. Malinaw na sinabi ni Pope Francis. Pero ano ang sabi niya? Parang is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. Parang kinukonsinti niya ang pagsasama ng dalawang same-sex. Di pa nga siya sigurado. Parang kinukonsinti. So, ano po ba sigurado na pahayag ni Pope Francis na pinipiki nitong mga ngaral ng Seventh-day Adventist? May bagong interview sa international media, mga kapatid ko, na sa same-sex marriage. Ito ang tanong ni Nora sa isang interview. Did you decided to allow Catholic priests to bless same-sex couples? Malinaw yan. Sagot ni Pope Francis, no. What I allowed was not to bless the union. That cannot be done because that is not the sacrament. I cannot. The Lord made it that way. But to bless each person, yes. The blessing for everyone. For everyone. Yun ang sagot ng Papa. Ngayon, ang tanong, Seventh-day Adventist ito, tayo daw ang dahilan umano sa same-sex marriage? Yan ba? Pasado ba yan sa moralidad ng Diyos? Ano pa? Pasado ba yan umano sa moralidad ng Diyos? Talagang di. Pero ang tanong, ang Seventh-day Adventist ba, wala bang ikinasal na same-sex marriage? Imposible kung di alam ito ng naturang Seventh-day Adventist. Bakit? Ito, pakita natin mga
kapatid. Ito po ang ikinasal sa same-sex marriage ng Seventh-day Adventist. Ito sila. Kinasal na pabalita yan at tinatalakay pa yan ng mga Seventh-day Adventist. Ito ang bahagi. Announcing and celebrating gay marriage in one of the SDA churches, and this will shock you. Yeah, I'm glad to see you. Thank you. O si ano daw? Gay marriage celebrating sa isa sa mga simbahan ng Seventh-day Adventist. Announcing and celebrating gay marriage in one of the SDA churches, and this will shock you. Yeah, I'm glad to see you. Thank you. O, sila pala na Seventh-day Adventist may ikinasal na. Ha? Tapos ang simbahang Katoliko ang tinitira. Di lang yan. Ano pa daw? Okay, tuloy natin ha. Ito ang tirada. Yung mga iba't ibang kilosang komunista like Mayo Uno, Gabriela, yung Akbayan, hindi nyo ba napapansin may mga paring Katoliko na leader sa mga grupong ito? Kung kilala nyo si Balueg, paring Katoliko yan, si Conrado Balueg, di ba? O si Luis Halandoni. Malaki kasi ang kinalaman ng simbahan. Okay, una, totoo na dating paring Katoliko si Halandoni at dating paring Katoliko SVD si Balueg. Pero umalis sila sa pagkapari nila at nagiging kasapi sa CPP, NPA. Ngayon, dahil po ba may umalis sa pagkapari, ibig sabihin na ba doktrina na at nagiging NPA, doktrina na ng simbahan ang pagiging komunista? Di ba alam nila na ang komunista ay excommunicado ng simbahang Katoliko? Excommunicated yan ng simbahang Katoliko. Di ba alam na ang communism ay atheism? Di maniniwala regarding the existence of God. Halimbawa, kung si Judas ay umalis sa pagka-apostol, ibig po ba sabihin ang buong iglesia ng ating Panginoon Jesucristo ay makasalanan na? Ngayon, may napaulat na isang pastor ng Seventh-day Adventist sa Zamboanga del Sur na nagkuha ng PNP clearance at habang kumuha ng PNP clearance, sinuli siya dahil nadiskubre may existing warrant of arrest sa kasong rape. Dahil po ba pastor ng Seventh-day Adventist ang nahuli? Ibig po ba sabihin lahat ng pastor at doktrina ng Seventh-day Adventist ang rape? Isip-isip naman pag may time. Di po ba? Oh. So, yun ang kanilang mga tuligsa, mga kapatid sa simbahang Katoliko na talagang sasagutin natin punto por punto. At ano pa? Ito. Pagkakaroon ng mga ganyang samahan eh. In fact, ang komunismo ay itinatag ng simbahang Katoliko. Yan ang hindi nyo alam. Ang komunismo daw, itinatag ng simbahang Katoliko. Saan kaya siya nangalap ng referensya na naging diferensya na communism was founded by the Catholic Church? Meron ba? Wala siyang ginamit kundi chismis lang. Pero ito ang sabi niya. Kung familiar kayo dun sa tinatawag na liberation theology, may ganyang doktrinang simbahan, liberation theology. Ito, pakinggan ninyo ha. Ang sabi dito sa Wikipedia, liberation theology developed within the Catholic Church in Latin America in the 1960s as a reaction to the poverty and social injustice in the region. Okay. Bago dyan mga kapatid, kailan na-develop ang liberation theology? Itong liberation theology, hindi ibig sabihin na kung may nagturo ng liberation theology, ito na dogma at doktrina ng simbahang Katoliko. Bakit? Binasa niya ang kaugnay sa liberation theology at sinabing yon umano ang dahilan kung bakit ang Katoliko ay nagtatag ng komunista. Mga kapatid, alam nyo ba, ang komunista nagsimula ito sa panahon pa ni Karl Marx.
Si Karl Marx ba ay isang Katoliko? Di. Si Karl Marx, galing siya sa mga ninuno ng non-religious Jewish. Kailan? 1940. So kung 1940 pa nagsimula at ang binasa niya sa Wikipedia kaugnay sa tinatawag na liberation theology, na kung ituloy natin mga kapatid, isa-isahin natin ituloy natin ang kaniyang atake sa simbahan. Latin American liberation theology influenced parts of the evangelical movement and Catholic bishops in the United States. Its purported use of Marxist concept led in the mid-1980s to an admonition by the Vatican's Congregation for the Doctrines of the Faith. See? Ginagamit ng liberation theology yung So, napansin nyo ba yung huling bahagi na binasa niya? Di po ba may the Vatican's Congregation admonition of the Vatican Congregation of Faith? of Marxist concept led in the mid-1980s to an admonition by the Vatican's Congregation for the Doctrines of the Faith. See? Hanggang dyan lang siya. Pakita natin mga kapatid, may iniwasan siya dito. Ganito ang mga mangangaral ng Seventh-day Adventist. Kaya mag-ingat kayo. No? Ito kasi ang mabasa. Ito ang binasa niya. Palakihin natin Ito ang din niya binasa. While stating the prefect Cardinal Ratzinger rejected certain forms of Latin. Ito'y kaugnay sa liberation theology. Kaya may admonition. Bakit po? Isinulat ito ng English. Ang hirap mo unawaan ng ginagamit ng Seventh-day Adventist. Okay. So, kaya mag-ingat talaga. Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang katotohanan, lalo na sa mga kapatid natin na kulang ang kaalaman. Ano po ba ang pahayag ni Ellen Goldwhite na founder ng Seventh-day Adventist? Sa kanyang aklat, The Remnant Church, page 47. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be saved must come out of her. So, ibig sabihin, sa loob mismo ng Seventh-day Adventist, may mga naniniwala na ang Seventh-day Adventist pala ay Babylonia at para maligtas ka, kailangan kang labas sa Seventh-day Adventist. Hindi lang yan. Ano ang sabi padagdag ni Ellen Goldwhite sa kanyang aklat, mga kapatid? Sino ang nangnakaw sa Diyos? Ito. Sabi ni Ellen Goldwhite sa The Remnant Church by Ellen G. White, page 48, very recently, I have had direct light from the Lord upon this question, that many Seventh-day Adventists were robbing God. Ano daw? Ninakawan ng Seventh-day Adventist, maraming mga Seventh-day Adventist nang nakaw sa Diyos. Si Ellen Goldwhite mismo ang nagsabi diyan. Sino ang may koneksyon sa impyerno? Kung puntahan natin ang Seventh-day Adventist aklat ni Ellen Goldwhite, Mga Pangyayari sa Wakas ng Panahon by Ellen G. White, page 146. Ito ang ating mabasa. Maraming titindig sa ating pulpito kasama ang mga sulo ng kasinungalingang hula. Sinindihan galing sa sulo sa impyerno ni Satanas. Delikado to. Bakit? Nasa aklat nila mismo, daming titindig daw. Kaya, batay sa kanilang aklat, saan itatapon ang Seventh-day Adventist? Balikan natin ang aklat ni Ellen Goldwhite, The Last Day Events by Ellen Goldwhite, page 54. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shalt be brought down to hell.
Saan daw? Itatapon sa impyerno. Kaya mga kapatid, di po layunin natin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Seventh-day Adventist. Pero, eto aklat ninyo, basahin ninyo yung aklat ninyo. Siguradong may kopya kayo. Tingnan niyo, hindi lang yan. Ito Cebuano ito mga kapatid. Cebuano ito. At binasa din ito ni SDA Pastor Cesar Dizon at siya ang nag-explain ito. Bakit? Magtaka ka sa kanilang aklat, ang dakong away ni Ellen Goldwhite. Kaya sabi ng mga SDA, nakapagtaka naman. Bakit? Sinabi diyan sa aklat na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta kung siya ang may akda. Kaya nga, kung nagtaka kayo, lalo na kami, sa inyong aklat ito, bakit isinulat yan? Tingnan niyo mga kapatid, ito pamagat ng aklat Ito pamagat ng aklat. At binasa inamin yan ni Pastor Cesar Dizon, binasa niya yan, pinaliwanag niya, pero kung sa Cebuano pa, nahirapang nagkalisod-lisod. Eto, Cebuano, gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna nahimong labing dako nga pagsuta alang sa katapusan nga adlaw. Og manggula ang daghang mga baka kung manalagna nga magpasalag sa kadaghanan. Mateo 24:11. Alang sa dugang pagsangtop, gihatag sa Dios kini nga pulong ngadto kang Juan. Nga mga hinigugma, dili ninyo tuohan ang tanan nga espiritu. Apan sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1, hinoon lakip na si Ellen White. Ano daw? Ang daming mga bulaang propeta na lalabas sa sanlibutan at isa na si Ellen Goldwhite. Kaya sabi ng Seventh-day Adventist nung nandun kami sa Bible rally, nakapagtataka naman, si Ellen Goldwhite ang may akda. Pagkatapos sinabi niya, tingnan niyo sa aklat ninyo. Binasa lang namin. Cebuano yan. Kaya, doon, kung makita ninyo yung isa sa sinabi niya na may, galing sa Diyos na direkta na maraming mga Seventh-day Adventist nang nakaw sa Diyos, wala palang pagkakaiba ito ni Kibuloy. May direktang message daw. Walang pagkakaiba ito sa founder ng Islam na si Muhammad. Walang pagkakaiba ito sa founder ng Mormons. Lalo nang walang pagkakaiba ito sa founder ng Iglesia ni Kristong si Felix Manalo. Kaya mga kapatid, mag-ingat talaga. Dahil ang pagkadaya ay pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. So ngayon, napansin ninyo, tayo ang tinitira. Tayo ang tinitira na dahil sa Katoliko may same-sex marriage daw. Di ba niya napansin? Inosente ba siya? O kaya ignorante? Or all of the above na ang Seventh-day Adventist mayroong ikinasal sa same-sex marriage? Mga kapatid, hindi po natin layunin na saktan damdamin ng ating mga kapatid. Ngunit ko nasaktan man kayo, hingi ako ng sorry sa inyo. No? Pero tiisin nyo na lang. Dahil katulad sa isang sugat, kung ito'y gamutin sa pamamagitan ng napaka-epektibong gamot, maramdaman mo ang hapdi. Pero sa likod, yan ay may kagalingan.
To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.